Hi Masters! Welcome to my flight vlog. May back-to-back pairing tayo. Jeddah, Hong Kong, layover tayo sa Hong Kong, and babalik tayo ng Riyadh, then layover tayo sa Riyadh. Then babalik ulit tayo ng Hong Kong, then babalik tayo ng Riyadh, then deadhead flight tayo Riyadh to Jeddah. Nag-start yan nung March 4 until March 10. Ito ang pinaka-favorite na pairing ko pag hindi ko kasama ang pamilya ko. Gusto ko kasi sub-sub sa trabaho para hindi ako ma-homesick. Pero pag kasama ko, ito naman ang pinaka-hate ko. Mga 6 days to 7 days na hindi ko sila kasama. Kaya nga in 30 days siguro mga 15 days lang ako nasa Jeddah. Kaya one of the reasons kaya nag-exit na rin sila. Sa vlog na to ipapakita ko ano mga usually na ginagawa ko. Kinakain at pagka mahilig ka sa takeoff and landing. So pag gusto mo na ganitong content, panoorin mo to. Nag-start ang pairing natin last March 4. Ang flight natin Jeddah to Riyadh. Andito tayo sa crew bus and papunta tayo sa cargo bay. Doon kasi nakapark ang mga cargo aircraft. Ang mga nakikita nyo, puro passenger aircraft ng Saudiya. Ang Jeddah Airport kasi or mas kilalang King Abdulaziz International Airport, isa ito sa hub station ng Saudiya Airlines. Pagdating natin ng cargo aircraft, syempre start na tayo mag-work. Next time ipapakita ko yung step by step na ginagawa ng Loadmaster. Para magka-idea kayo lalo na ang mga gustong maging Loadmaster. Sa ngayon, tamang vlog lang tayo, Masters. Crucial din pag nasa hub station ka. Kasi dapat ang mga ina-uplift dito gaya ng mga pillows and blankets, mga beverage and water dapat kumpleto. Kasi pag outstation, ang pinuprovide lang nila ay hot meal, sandwich, and fruits. Ayan, take off na tayo. Hindi ako masyadong nakapag-video dito dahil may tinuturuan akong trainee. Kaya sa mga nagpapatulong sa akin na maging Loadmaster dito, puro Saudi na ang ina-hire nila. Pero marami pa rin namang company na nag-hire ng expat. Andyan ang Emirates, Etihad, Qatar. At iba pang private freighter company. Ang the best niyan i-search nyo sa Google or gumawa kayo ng LinkedIn account. Ito ang sample tray natin. Magdi-dinner muna tayo bago tayo matulog. At ang fresh salmon, binibake ko to. At ang kakainin natin, lamb with rice, mushroom soup, cake, quinoa salad, and salad with broccoli. Ang dressing natin, vinaigrette. Pagkatapos natin i-bake ng 12 minutes dry heat ang ating salmon. Ito na, looks good! Ang pinaka-favorite ko pala sa catering ay salmon. Mahilig din ako sa raw pero dito binibake ko. Pag sashimi, the best to pag pulutan. Lalo na pag hard ang iniinom mo. Maganda yun, Masters! Naimas! At pagkatapos natin kumain, matutulog na tayo. Ang flying time pala ng Jeddah to Hong Kong ay 8 hours and 15 minutes. Pwede kang matulog sa upuan or pwede ka rin sa flooring. Yan, sinet up ko na yan. Maraming blanket yan para lumambot. At pagkagising natin after 5 hours, ang ganda ng view. Yan kagandahan sa atin, pwede tayong pumasok sa cockpit. Enjoy lang natin yung view, then magbe-breakfast tayo ng croissant and coffee. Total 4 crew pala kami. 2 kapitan, 1 first officer, and 1 loadmaster. Augmented crew ang tawag pag 3 ang cockpit crew. Pag 2 kapitan, 2 first officer, ang tawag naman ay double crew. Ito, descending na tayo ng Hong Kong. Ang Hong Kong malapit lang sa Pilipinas. Pero nakakatawa ang weather dito dahil lumalamig talaga. Napakalit na bansa pero napakayaman. At ang Hong Kong ang number 1 destination ng mga Pilipino. Dahil malapit at nandito ang Disneyland. The happiest place on earth. Panoorin muna natin ang landing. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10. Touchdown, Hong Kong! Ang kagandahan dito, sumasabay tayo sa mga crew. Dahil ang Loadmaster, minimit niya ang aircraft para siya na ang mag-offload at maglo-load. Ang process dito, sasakay tayo ng crew bus, dadaan tayo ng security, at idadrop tayo sa terminal. Dadaan tayo ng immigration, and another security. And paglabas mo ng arrival area, nag-aantay na ang representative ng hotel. Then sasakay kayo ng hotel service going to hotel. Ang kagandahan dito dahil 5 kami, ang mga cockpit crew pinasakay sa van. At kaming 2 ng trainee, tsideng lang naman ang binigay sa amin. Kaya napaka-thankful ko, Masters.
Dahil kahit mahirap lang tayo na experience ko sumakay sa mga chideng. At pati na rin ang pagstay sa mga 5-star hotel. Kaya sa mga nagsasabing mayaman po ako, mahirap lang po ako. Blessed lang ako dahil maganda ang work ko at maganda ang company ko. So pagdating natin ng hotel, mag-check-in tayo. Shoutout pala sa mga staff ng hotel, lalo na sa mga kaibigan nating Pilipino dito. Nakakatawa dito dahil ang daming Pilipino. At nasanay na rin sila sa schedule natin. Dahil pagka-checkout namin, kinabukasan andun na naman kami. Ito pala ang room natin sa Shangri-La. May complimentary water and coffee. At ito ang minibar. May chocolate, beverage, and beer. At dito naman na ang tea and sugar. May white, may brown, and parang Nesvita. At pagka-open mo to, mga glass and cups and kettle. Napaka-spacious ng room na to, masters. Pag nagta-travel ako, hindi ako nag-check-in sa mga 5-star hotel. Dahil practical tayo, dahil ang hotel nagiging pahingaan or tulugan lang naman. Pag nagta-travel ka, syempre, more outside. Ilang oras ka lang mag-i-stay sa hotel, so kailangan natin maging practical. Ang pang-check-in mo, panggala at pangkain nyo na lang. Pero kung marami ka talagang pera, syempre, why not, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, masters, mahirap lang ako. Ang dami kong anak, tsaka ang dami kong bayarin. Ito ang bathroom nila. Napaka-elegant. At ito naman ang mga toiletries. At may bathtub sila dito. Depende sa room na ibibigay, minsan walang bathtub, shower room lang. Ang ayaw ko lang dito, wala silang water bidet. After nito, nag-edit muna ako, then nag-post. At tsaka natulog. Kahit nakatulog ka sa eroplano, iba pa rin talaga, jet lag ang katawan mo. And pagkagising natin, syempre, report tayo kay Bay. And lumabas tayo para bumili ng food. Dito sa Hong Kong, pagkakain ka sa mga restaurant, medyo pricey. Pero may kinakainan ako mura. Ang tawag ko dito, turo-turo. Kasi ituturo mo lang ang gusto mo. Tsaka ang daming ulam, ang daming pagpipilian. May beef, may pork, may chicken, may vegetables. And chicken. Tapos budget meal. Mamimili ka lang isang protein. Either chicken, pork, beef, and fish. Tsaka isang vegetables at may rice. Ang presyo niya nasa 35 Hong Kong dollar lang. Sa peso, around 247 pesos. And pag Saudi Real, 17. Puro takeout nga lang, kaya kakain tayo sa hotel. Ito ang lagi kong ino-order. Breaded pork. At ang gulay na kinuha ko ngayon, bok choy. Depende sa nagbibigay ngayon, mas marami ang gulay. Pero may ibang nagbibigay, mas marami naman ang ulam. Mangantayon, masters. First bite para sa inyo, thank you Lord. Nagimas. Siyempre, mas masarap magkamay. Masarap ang mga luto nila kaso pipiliin mo lang talaga. Minsan kasi medyo oily ang luto nila. At timingan mo kung mga bagong luto. Kahit hapon or paggabi ka na bumili, minsan may mga bagong luto pa. After nito, mag-i-edit lang tayo, then matutulog na tayo. Ayan, nung naging content creator na ako, lagi na akong nag-i-edit pagka layover. Kaya nung naging content creator ako, nag-iba na yung mundo ko. Mahirap pag ikaw ang gagawa lahat. After ng edit, matutulog na tayo. Ito na yung second day natin. At magbe-breakfast tayo. At ito ang pinaka-favorite ko. Mamimili ka lang dyan kung anong gusto mo. Then ibo-boil nila. Dito, hindi ako nagpapadagdag ng noodles. Then ang favorite ko dito, laksa. Hindi ako nagno-noodles sa soup. Dahil ito na ang pinaka-carbs ko. Usually, kinukuha ko pork floss, pineapple bun, at ang ating favorite na egg tart. Pag bibili mo sa labas to, mahal din to. Kaya dito sa breakfast buffet, sulitin na natin, masters. Yan ang breakfast natin. At may kasama tayong grapefruit juice. After nating mag-breakfast, edit ulit. Then, flight na tayo. Ang cute ni Panda, ang laki. Ang service ulit natin, Mercedes-Benz. Ang sabi sa akin, electric car daw ito. So, nung sinearch ko sa internet, Mercedes EQS 450. Starting price, 5.8 to 7.5 million. Grabe. Tapos ang kotse ko lang sa Saudi Arabia, Hyundai Accent lang. Kaya maganda rin maging loadmaster. Dahil mararanasan natin ang hindi natin inaasahan. Kaya maging thankful tayo sa lahat ng blessing. Kaya ako sinishare ito, masters, para ma-inspire kayo. Hindi ko sinishare ito para magyabang. Dahil wala naman akong ipagyayabang dahil mahirap lang ako. Mayaman ako sa pagmamahal ng aking pamilya at mga anak. At ang importante, healthy tayo. Sabi nga nila, health is wealth. Kaya alagaan natin ang sarili natin, lalo na yung mga OFW.
Pag mag-isa kasi kahit na ano nilang kinakain, noodles, puro fast food or kabsa. Or sa mga Middle East, mga kabsa. Hindi rin healthy ang kabsa dahil napaka-oily. Kaya ang daming inaatake sa Middle East. Sabayan mo pa ng init dito. So we should eat healthy foods and exercise. Ayan, dahil ako yung outbound loadmaster, minute ko ang aircraft. And tayo ang nag-supervise sa loading and offloading. And fast forward, take off. Kain muna tayo ng dinner bago tayo matulog. Ang flight pala natin, Hong Kong to Riyadh. Flying time 10 hours and 15 minutes. This time nakatulog ata ako ng 6 hours. Tapos nung descending na tayo ng Riyadh, itong mga meals, gaya ng beef steak, papainitin natin sa oven at ibibigay natin sa mga ground staff para pag kinain nila mainit. Para sa mga magbabash na naman, safe po ito dahil nasa chiller. Pag hindi ganun kadami ang mga meals or beverages, ang priority natin yung mga direct na nag-work sa cargo aircraft. Gaya ng mga equipment operators, mga loaders or porters. Riyadh landed. Mag-offload tayo ng 2 paleta sa main deck, isang AKE sa lower deck, at tsaka bulk. And the rest cargo will stay. Transit cargo siya papuntang Europe. At may 2 joining stock pallet. Ang stock pallet, ito yung pinagpatong-patong ng mga paleta. Iloload na rin natin dahil may time naman tayo. Ganyan pag loadmaster, tulungan. At tayo naman mag-hotel tayo dito sa Riyadh. Ang hotel namin dito, Madarim Crown Hotel. And thank you for upgrading me to suite. Layover tayo ng 14 hours. At ang pinaka-stay natin sa hotel siguro mga 9 hours lang. Yung 14 hours layover kasi bawas na yung travel time. Yung pag-offload at pag-report mo sa aircraft. Before departure. Dumating ako dito 6:30 in the morning. So magbe-breakfast na tayo para diretso yung tulog natin. Dahil ang departure ko mamayang 7 PM. Okay naman sa Madarim Crown Hotel. Lalo na yung gym nila at swimming pool. Pero ang breakfast nila dito, sana i-improve nila. After kong kumain, nag-try ako matulog. Pero nakatulog lang ata ako ng 1 hour and 30 minutes. So masters, ready na tayo for flight. Ang flight natin, Riyadh to Hong Kong. Check out and on the way tayo sa operations. Sa mga crew sa operations kami dumidiretso, hindi sa airport. At pagdating natin ng aircraft yan, huli pero hindi kulong. At ang eroplano ko galing to ng Hong Kong. So nag-offload pa lang ang loadmaster pagdating ko. And ako naman, syempre tinutulungan ko na ang loadmaster. Habang nag-offload siya sa main deck, chinecheck ko na ang lower deck. At tumawag na rin ako ng fleet service and catering. And after ko mag-load, ginawa ko ng load sheet. Close door and take off. At ang sikreto para maging komportable tayo sa eroplano, dalhin nyo yung hotel sleepers. Kahit sa mga passenger aircraft ito ang ginagawa ko. Panoorin muna natin ang take off. Z1. After takeoff, kakain tayo. Turmeric chicken with rice. At buti na lang may gulay, okra. At may salad tayo dito, quinoa and green salads. And mas masarap pag spicy. And after nyan, matutulog na tayo dahil wala pa tayong tulog na maayos. Riyadh to Hong Kong, ang flying time natin 8 hours. At ang dating natin sa Hong Kong ay 10:40 in the morning. So pagkagising ko, nag-brunch na ako dahil hindi ko maabutan ang breakfast. At sakto ang favorite natin, ang ulam natin. Hindi ginalaw ng crew. Usually kasi pag may salmon, pinapasave na yan ng kapitan. Descending na tayo ng Hong Kong. At itong mahabang bridge na to, ito ang papuntang Macau. Pwede kayong mag-bus at mas mura compare sa ferry. Next time pagka nagka-time tayo, i-edit natin yung mga travel natin. Panoorin muna natin ang landing. 07 left.
500. Diyos. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Ang kapalitan natin dito si Master Joseph. As usual, ayaw magpa-video. Kahit yung ibang Loadmaster ayaw din. Sinasabi ko sa kanila, interview ayaw nila. Ang ganda sanang content. This time, 4 lang pala kami. Wala akong trainee. So, sabay-sabay na kami sa van. At ang hotel natin, Shangri-La, Kowloon, Hong Kong. Buti na lang dito na kami pinag-i-stay. Dati kasi sa Marriott Airport kami. So, pag may gagawin ka sa downtown, kailangan mo pa mag-train. Maganda ang location nito dahil nasa Chimchachu. Malapit sa lahat, sa mall, sa harbor, maraming kainan, parang ang location nito Makati. Pag mahaba ang layover mo, syempre mas maganda nasa downtown. Pero pag short layover ka, yun ang kagandahan naman pag ang hotel mo malapit sa airport. So may pros and cons din, masters. Pero the best pa rin talaga pag downtown ang hotel nyo. Mamaya matutulog na tayo. Dahil mamayang hapon pupunta tayo sa Tung Chung. Yung first stay ko sa Hong Kong, edit lang talaga. Itong second stay ko, ito mamimili na tayo ng mga kailangan. Dahil after ng pairing ko na to, didiretso na ako sa Jeddah. At usually light traveler lang ako. Ang dala ko lang lagi isang check-in bag at isang maliit na bag. So nakatulog naman ako ng maayos. At bago tayo umalis, syempre, selfie muna tayo. Dito sa baba ng Shangri-La Hotel ang daming magagandang sasakyan. Kaya sana all na lang talaga, masters. Pupunta tayo sa Chungking Mansion. Dito ako lagi nagpapapalit ng pera. Dahil malaki ang palitan dito. Along Nathan Road. At marami rin akong kababayan na nakikita dito nag-check-in. Ang 1 real equivalent to 2.065 Hong Kong dollar. After nyan, dumiretso tayo sa subway. Or MTR ang tawag nila dito. Pupunta tayo sa Tung Chung, malapit yan sa airport. Take natin ang red line, then ang yellow line. At dito tayo sa City Gate Outlets. Maraming outlet dito kaya napakamura. Adidas, Nike, Under Armour. At nakakatuwa na kasalubong ko pa ang kaibigan ko. Si Captain Nabla. Small world talaga. At ako naman pupunta sa Nike dahil bibili tayo ng basketball shoes and jogging shoes. Ang daming tao dito sa Nike outlet. Pero karamihan dito mga Pilipino. Kahit yung mga nag-tour, dito rin nagpupunta. Yung iba bumibili for personal use. Yung iba naman for online selling. Gusto ko rin sanang i-business to sa Saudi. Ang problema, napaka-bulky. After ko pumili, tumana ako sa Taste. Dito maraming murang pagkain dito. Parang mga budget meal din. Pero doon ako sa katabing building pupunta. Dry and wet market dito. Namiss ko yung kinakainan ko dati kaso parang wala na. So ito na lang ang kinain ko. Noodles with pork intestine, dim sum and may kasamang drinks. Mura lang ito, masters, nasa 45 Hong Kong dollar. After natin kumain, magti-train ulit tayo. Pabalik ng Chimchachu. Pag nasa Hong Kong kayo, don't forget to avail Octopus Card. Pag nag-bus kayo, train, itatap nyo na lang. At pwede rin pambayad sa mga restaurant or 7-Eleven. Kinabukasan magbe-breakfast tayo, kasama natin si Joseph. Kung natatandaan nyo, dapat paalis siya. Kaso na out of service ang kanyang eroplano. Pag na out of service ang iyong... May pros and cons din pag nasiraan ang eroplano mo. Pag may next flight ka, syempre hindi mo na makukuha. Sayang ang flying hours mo. Swerte mo pag hindi natamaan. Ang pros naman yan, matagal ang layover mo. Syempre, dagdag kita din yan. And after a day, nag-edit, kausap ang family at iba-iba pa. Flight ulit tayo Hong Kong to Riyadh. Ang departure natin around 7 p.m. So 4 hours before departure, wake up call natin. 3 hours before departure, pick up time. At dapat 2 hours before departure, nasa eroplano ka na. So imimit natin ang aircraft at ang crew na parating diretso sa hotel, pati na rin ang loadmaster. Ganyan ang setup dito sa Hong Kong. And as usual, mag-work tayo. Magsusupervise tayo ng offloading and loading. I-check natin ang load plan kung tama.
I-check natin ang cleaning at catering. At ang pinakalas, gagawin natin ang load sheet. And after natin gawin ang trabaho natin, take off. Matutulog tapos kakain. Panoorin muna natin landing. Minimums 100, 50, 40, 30, 20, 10. Routine na lang ang trabaho natin, masters. Mag-offload tayo ng cargo and mamaya magde-deadhead tayo passenger flight, Riyadh to Jeddah. Ang mahirap lang talaga dito makapasok dahil mataas ang qualifications. At syempre pag starting pa lang, dahil hindi mo pa na-master ang trabaho. Pero pag na-master mo na, the best job in the world. Parang hindi ka na nagtatrabaho. Nag-i-enjoy ka na lang. So masters, thank you for watching. At ang sabi nga ni Master Bay, dream big, sky is the limit.